Ano nga ba ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nung sinabi niyang, "Blessed are the poor"? Huwag bibitaw. That's coming up here on Pursuing the Savior. Sa Matthew chapter 5 verse 3 ay sinasabi ng Panginoon that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sermon on the Mount. Ito yung pinakasikat na preaching ng Panginoong Hesukristo. And from verse 3 hanggang verse 12 ay ibinibigay yung tinatawag na Beatitudes. Now, ang una sa mga Beatitudes na ito ay yun daw poor in spirit. May mga nagsasabi na yung mga mahihirap daw ay pinagpala sapagkat ang kaharian ng langit ay para sa kanila. At yan ay kinoconnect nila sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 na wag daw tayong mag-ipon ng yaman dito sa lupa. Kung titingnan, parang magkahawig yung mga ideas. Kaya lang, pag pinag-aralan natin ng mas malalim, yung Beatitudes ay parang wala kahit konting idea na pinag-uusapan ng pera o yung mga pinansya sa bahaging ito ng Biblia. So, I think ang sinasabi ng Panginoon dito ay hindi financial bankruptcy, kung hindi spiritual bankruptcy. Pag tinignan natin yung kultura ng mga panahong yon, may mga taong nagsasabing yung kanilang pagsunod sa batas ni Moises ang nagiging paraan nila para sila ay tanggapin ng Panginoon. Pero hindi ito ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Instead, sinasabi niya, yung mga taong naiintindihan yung kanilang kawalan ng kakayanan na iligtas yung kanilang mga sarili, sa kanila ibibigay ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, sila yung maliligtas. At ganoon din ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kaligtasan ay ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So hindi ito galing sa ating mga ginagawa, sa ating mga accomplishments sa buhay. Pwede rin nating i-cross-reference yung James 4:6 kung saan sinasabi ng Biblia na itinataas ng Panginoon ang mga ibinababa yung kanilang mga sarili at ibinababa naman yung mga itinataas sa kanilang mga sarili. With that in mind, ay napaka-importanteng maunawaan natin na yung kaligtasan natin ay nagsisimula doon sa ating pagkakaunawa na sa ganang atin ay hindi natin maliligtas ang ating mga kaluluwa. Wala tayong maiaalok sa Diyos para maipampalit sa kanyang alok na kaligtasan. Kaya nga ibinibigay ito ng libre sa atin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 23 na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang magagawa, wala akong magagawa para matumbasan yung presyong ibinayad ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, yung mismong kanyang dugo at buhay. Kaya matanong kita, kapatid, tinanggap mo na ba ang alok na kaligtasan ng Panginoong Hesus? Kung oo ang iyong sagot, ay kabilang ka dun sa mga tinatawag ng Panginoon na pinagpala.